So may mangyayari daw pong gulo. Ngayong araw mga sangkay, nakaabang-abang ito. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Mga kababayan, mga solid sangkay. At ito pag-usapan lamang po natin, mga sangkay itong ganap. Kasi may magaganap daw po na malaking gulo ngayong araw. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon mga sangkay. Kung ano po itong gulo. Nako, eto na, pag-uusapan po natin to dahil nga po tumitindi po ang away ng mga politiko, mga sangkay, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, yun na nga po mga sangkay, no? Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po inyong mga lugar. Okay, diretso po tayo kasi may sasabog daw na gulo ngayong araw, mga sangkay. At ito nga po yung balita. Pero bago po natin ituloy itong chismis, no? Nang sasabog puputok na gulo ngayong araw, mga sangkay. Balita ko muna to. Magandang balita to mula po kay PBBM. Kasi ayon po dito, ayon po kay Pangulong Marcos, 4,426 na pangarap. Okay? Ang tinulungan daw po. Ayan. Ang tinulungan nating matupad sa pamamagitan ng Batang Maynila Presidential Scholars Program dahil walang kabataang dapat mapilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera. Oh, kita nyo mga sangkay, maganda to. 4,426 na mga scholar po ito ng Marcos administration. Sabi niya po, mga sangkay, education changes the direction of a family for generations. Every scholar we support today is one step closer to a better job, greater opportunities, and a brighter future, not only for themselves but for the communities they will one day help build. So ito po ay sa Rizal Memorial Coliseum. At ayun, mga sangkay, 4,426 na mga scholar ng gobyerno po natin, mga sangkay, ito ang tinutulungan po ng pamahalaan. At ewan ko saan ba to, mga sangkay, kasi nakalagay dito sa pamamagitan ng Batang Maynila Presidential Scholarship, a scholar program. So, ibig sabihin, dito lang po ito ata sa itong pinakita ng Pangulo ay hindi pa po yung pangbuong bansa siguro, ano? Kasi parang nakalagay dito, Batang Maynila, mga sangkay. Pero ang dami na ito, men. Ibig sabihin, madami po palang tinutulungan ng pamahalaan natin ngayon na hindi po natin nalalaman, mga sangkay. Okay, so ito po yung good news. Now, let's move on. Ito na yung medyo bad news. Kasi, magkakagulo daw po ngayong araw, mga sangkay. Ito tingnan po natin. Ito yung pronouncement ni Cayetano. Kasi mukhang itutuloy pa rin daw po yung Senate Blue Ribbon hearing today. Itutuloy pa rin daw po, mga sangkay. So, ano kaya ito? Ano ito mangyayari ngayon? Kasi sabi, ipapadlock daw po yung Senado. Wala munang papasukin. Lahat po muna ay online. Nakakatawa na itong nangyayari, mga sangkay. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo. Kahit sino ang mamuno sa Senate, magulo pa rin yan. So, it's time to call for a change, a real change, mga sangkay. Mula po sa government system, political system, to parliamentary system. Mainggit naman tayo sa Japan, Singapore. Di ba? Ang ganda-ganda ng gobyerno nila dahil po sa parliamentary system. Okay, diretso po tayo, mga sangkay. Issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. So today po yan. We will have the Blue Ribbon Committee. So tuloy, mga sangkay. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate.
Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Okay. So ayan mga sangkay. Ang babala ni hindi ko alam ano ba tawag sa kanya, dating Senate President or current Senate President or whatever mga sangkay. Kasi ngayon, hindi pa rin po talaga yung kay Gatchalian mga sangkay is acting Senate President. Pero siya pa rin daw po yung legitimate na Senate President. At ngayon, mga sangkay, marami nga po ang nagkokomento na mga lawyer din. Yung sa side ng ibang lawyer dito kay Cayetano, I don't know kung ano sila mga sangkay, so maside sila kay Cayetano. Pero may mga nababasa ko, sinasabi nila na illegal daw po yung ginawa ng Senado. Pagdating din po sa kabilang side, may mga lawyer din na nagsasabi, nangyari naman daw po yun nung una. Well, ang hirap na po maniwala kung di ba, kanino ba tayo maniniwala? Pambira itong nangyayari ngayon. So, ngayon, mga sangkay, eto. Tingnan po natin. Ito yung pasabog nila Marcoleta. So, of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Musta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Okay, so ayan mga sangkay, yan po yung deklarasyon. Pambihira, medyo kinakabahan tayo mga sangkay kung ano po mangyayari. Ano ba, may massive rally ba or protest na magaganap today? Or ano ba itong mangyayari? Magkakalabasan ba ng kung ano man namang mga baho, mga sangkay? So kahit ako nalilito, sino ang dapat paniwalaan, guys? Magkabila ang panig. Pero ako, mga sangkay, sa gulong to, maninitili po tayong pro-government. Bahala sila magkagulo-gulo itong mga senador. Basta tayo, mga sangkay, kahit anong gulo nila, susuportahan natin ang administrasyon na ito. Kasi sila po ang nakaupo. Sila po ang itinalaga ng Diyos at binoto ng taong bayan. Kaya natin na matapos. No? Patapusin muna natin, wag muna tayo manggulo para i-destabilize yung ating gobyerno. Ngayon mga sangkay, ito nakapagtataka. Naglabas ng abiso si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nagdedeklara ng work from home arrangement bukas. Today mga sangkay. So nagulat lang ako kasi, teka lang, akala ko ba ayaw nyo ng online? Bakit work from home? Di ba mga sangkay? Nagulat lang tayo. Pambira. Nakakahilo na, no? Nakakalito. Kaya kalma lang tayo, guys, ha? Huwag tayong papaapekto. Ito mga nangyayari, mga sangkay. I know, hilong-hilo na po kayo sa mga nagaganap, but pagdasal po natin ang ating bansa. Okay? So, hindi ko alam, bakit? Ano ba to? May natatakot ba sa hearing? Or ano ba? Ano kaya ang mangyayari today, mga sangkay, no? Okay. Pambihira. So, ngayon, ito na nga po ang nangyari. Si Tulfo na po ang namumuno daw po sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero, pambihira, tuloy pa rin daw po ang hearing ng kabilang kampo. Ito, hindi po nila tinatanggap na si Tulfo na ang mamumuno sa Senate Blue Ribbon. Dahil si Pia Cayetano pa rin daw po kasi hindi daw po tama ang ginawang proseso. So malaking gulo to ngayong araw mga sangkay, kaabang-abang to. Tingnan po natin kung anong mga mangyayari. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below.
Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.